Okay, PB update mga tropa. Paano tinalo ng 22.5G ang The Miracle Bots? At ang Barangay Ginebra, paano din tinalo ang San Miguel Bermin? Yan ang pag-usapan natin mga tropa. Ha? At sa prediction natin sa Game 2. Yan. Pag-usapan natin ang Game 2 prediction. Mamaya, pagkatapos itong ating intro. Okay, let's go! Okay, what's up mga tropa? Yan, bago tayo magsimula sa ating palatuntunin para sa ating video na to, binabati ko nga pala at sinashoutout ko ang mga masusugid nating mga supporters dyan, especially sa mga 22.5G fans. Yan, shoutout sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-aabang sa ating mga video na i-upload mga katropa. Maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa po subscribers dyan. Kung napadaanan po kayo sa ating vlog dito, ngayon, ikaw na nanonood ngayon, pindutin mo na ang subscribe button ha, at piliin mo yung all, at pindutin mo yung bell para mag-notify sa inyong cellphone or sa iyong mga gadget ang ating mga ina-upload na video. Okay? Let's go! Umpisahan natin to. Okay? Yung pag-usapan natin, unang-una, yung TNT 5G. Yan. At sa yung Meralco. Paano nga ba tinalo ng TNT ang Meralco Bolts? So, sa first quarter po, ay sa ilang minuto, ay ano lang po sila, parehas lang po sila, palitan ng basket. So, after 2 minutes or 3 minutes, ayun na, umalagwa na ang Meralco, tinambakan na ang TNT. So, half time pa lang, first quarter pa lang, tinambakan na ang TNT ng 9 or 11 ba yun. So, pagdating ng second quarter, ayun na po, tinambakan pa po ng gusto ang TNT 5G na umabot pa po ng 20 points ang lamang ng Meralco Bolts. So, yun nga po, pagdating ng malapit na matapos ang second quarter, ay medyo nakadikit ang TNT. So, second half, ayun, nababa ng TNT ng 13 points ang lamang ng Meralco Bolts. So, kasi ang ano po doon sa TNT 5G mga katropa, sa first quarter at second quarter, ay malo po yung depensa nila, kaya nadadali sila sa labas, mga 3-point shot ng mga Meralco. Tingnan mo nga, tingnan natin si Cancino, hindi nila nababantayan masyado, hindi nakailang 3 points agad sa first quarter. So yun ang dapat nilang pag-isipan at itama yung first quarter na yun at saka second quarter. Yun ang dapat nilang baguhin yung sistema na yun. So yun nga, defense. Yun, wala silang defense nung first quarter and second quarter. Parang nagkanya-kanya pati sila sa bola doon. So, wala pa sa focus, TNT. So, yun nga, pagdating ng third quarter, mga katropa, hindi ko alam kung anong sinabi ni Coach Tres. So, siyempre, nag-halftime sila. Siyempre, nag-meeting yun sa locker room nila. So, yun, pagdating ng third quarter, nag-iba na. Nag-iba na yung laro ng TNT 5G, mga player natin. So, mga players natin. So, yun nga. Doon na lumabas yung tunay na laro ng TNT 5G na unti-unti lang nilang nakakuha yung rhythm nila, yung depensa nila. So, doon na nahihirapan ng Meralco, hindi na masyado nakakashoot. So, nahabol na nga po nila hanggang sa dikitan ng lawan, hanggang sa fourth quarter. Yun. Pagdating ng fourth quarter, shortcut na natin. Panalo po ang TNT 5G. Hinabol po ng TNT yun 20 points ang lamang ng Meralco Bolts nung halftime. Ang first quarter at saka second quarter. Pagdating ng third quarter, doon na binanatang TNT. Doon na lumabas yung tunay na laro. At saka malas pa po ang TNT doon sa 3-point shot area. So, pag-usapan natin yan mamaya sa Game 2 predictions. So, lipat lang po tayo sa kabila mga katropa. Isama na rin natin yung kabilang bracket. So, huwag kayong magalit sa atin kasi isasama natin yung Barangay Ginebra at saka San Miguel. So, ito nga ang kabilang bracket. Kaya nanalo ang Barangay Ginebra. Paiksin ko lang to. Kaya nanalo ang Barangay Ginebra mga katropa. Ito lang masasabi ko. Tinatakbuhan nila ang San Miguel. Magaling ang strategy ni Team Kun. Kasi pag nakayabay yung bola kay John Marpado, talagang kinukuyog nila si John Marpado para hindi mga katropa makapag-pwersa sa ilalim. Pagkuha ni Abay kagad sa bola, kinukuyog na sila. Tatlo kagad ang bantay sa kanya. So, doon mahirapan agad si John Marpado.
At siyempre, parang malas din ng San Miguel sa 3-point shot area. So, pero parang hindi yun ang tunay na laro ng San Miguel eh. Parang, parang binabasa pa lang nila yung sistema ng Barangay Ginebra. So, malaking adjustment yan. Alam ko na babawi ang San Miguel dyan. So, yun lang ang ano ng San Miguel. Sabayan nila ang takbo, ang Barangay Ginebra kasi ang Barangay Ginebra more on takbuhan po din yan. Kasi maliit lang po sila eh. So, lugi talaga ang San Miguel dyan kung hindi nila sasabayan ang takbo. Kasi si John Mar, pag takbuhan, yan talaga ang advantage ng Ginebra. Tatakbuhan nila kasi si John Mar, wala, mabagal yan eh. So, yun ang advantage ng Ginebra. Kaya nanalo sila. Siyempre, determinado yung mga Barangay Ginebra. Siyempre, underdog sila compare sa San Miguel na napakalakas. So, yun yung nakita ko. Kaya nanalo ang Ginebra sa San Miguel nung game 1 nila. So, determinado sila. Kung sino pong determinado sa series na ito, yun po ang nanalo. So, consistent sa depensa. Grabe din ang depensa kasi ng Barangay Ginebra. Galing yung execution nila sa depensa. So, yun. Best player yata doon si Abrintos, RJ Abrintos. At saka sa TNT naman, ang best player po natin sa TNT ay si Calvin Octana. So, grabe no, si Calvin Octana, parang si RSJ pagka dumali sa laro. So, yan, congratulations. TNT Tropang 5G in Barangay Ginebra. So, eto na, lipat na tayo sa game prediction, sa game 2. Ayan. Unahin natin ang Barangay Ginebra, game prediction. Ang gagawin ng Ginebra, kung ano yung nilaro nila sa game 1 kontra San Miguel, masigitan pa po nila, higpitan pa po nila yung depensa nila, yung sipagan pa po nila sa rebounding kasi ang San Miguel po, alam naman natin na San Miguel, sigurado yan, babawi yan sa game 2. Hindi na papupormahin yan, yung Barangay Ginebra niyan, kaya ang gagawin ng Ginebra, matinding depensa at hustle, yan, dudublihin pa nila yung hustle nila. Sa pag-aagaw ng bola, depensa. Ihuli lang nila yung mga opensa nila kasi opensa nandyan lang yan eh. Depensa, walang malas sa depensa eh. So, bilisan nila uli ang laro para si John Mar mapagod. Kasi hindi makakasabay sa katakbuhan si John Mar. So, si Japit, katakbo yan si Japit eh. Troy Rosario. And, grabe no, si Torres, yung malaking lang nakuha galing Meralco. 3-pointer talaga yan eh. So, malaking advantage yan kay John Mar. Yan itapat nila kay John Mar. So, pag-opensa nila. Kasi, si John Mar, ilalabas nila si John Mar para, kasi si Torres, pag nabantayan ni John Mar yan, sa ilalim, tapos, kick out si Thompson or di kasi Amarientos, o si Torres, sa labas agad. Kasi si John Mar, nag-rebound din nga yan eh. So, kick out si Torres, abang lang sa 3-point shot area, doon, tirahan ni Torres. So, yun. Mananalo sila dyan. So, at ipasok ni Coach Tim si Jeremiah Gray. Hindi ko nakikita si Jeremiah Gray masyado eh. Magaling yun eh. So, yun. Lipat naman tayo sa San Miguel. Sa San Miguel naman po, ito lang masasabi ko. Hindi ko pa nakikita yung laro talaga ng San Miguel. So, alam ko na napakalakas nito ang SMB na to. So, alam ko si John Mar, may umersa na yan sa game 2. So, maganda na ang Barangay Ginebra dyan, sigurado. Mamimwersa na yan sa ilalim. So, ang San Miguel po ay depensahan din po nila yung mga guard ng Barangay Ginebra. Huwag silang mag-relax. Yan, si J. Perez, hindi masyadong bumanat doon. Si Lasseter, yun, hindi masyadong tira ng tira. So, si Chris Ross, hindi man masyadong gano'ng katindi ang depensa. So, alam ko, sa game to, sigurado yan, matik yan. Babawi ang SIB. So, siyempre, lipat tayo sa ating team, mga katropa, ha? Sa ating TT Tropang 5J. Yun. Unahin natin ang Miracle Bolts. So, ito ang gagawin ng Miracle Bolts. Kung gusto nilang tambakan ulit ang TNT, kung ano yung pinakita nila sa first quarter ng game 1, yun ang gagawin nila. So, depensa, kasi na-depensa ng TNT. Grabe yung depensa ng Miracle sa TNT Tropang 5G. Hindi halos makatira ang TNT sa 3-point area eh, kaya sa ilalim na sila bumabanat. So, yung nga po, depensa ng Miracle, at yung pinsa nila, walang problema sa pinsa eh. So, sipagan pa nila sa rebounding kasi sa second half, nahirapan na po ang Miracle sa rebounding, sa TNT kasi ang TNT sobrang sipag na. Ang third quarter and fourth quarter. So, yun, yung nga masasabi ko sa Miracle, depensa,
Ipansahan nila si Optana, si Pugoy, si Jordan Hiding. So, malas pa si Jordan Hiding ha. Saka si rin ang batak niyan. Kung yan, pumutok sa game 2, patay. Matoto 0 ang Miracle Bolts yan. So, ito lang masabi ko sa Miracle Bolts. Kung gusto nyo manalo, consistent nyo ang depensa nyo at saka opensa nyo hanggang sa fourth quarter. Kasi ang TNT, hindi nyo alam kung sino puputok doon kasi sobrang daming star doon eh. So, yun lang masasabi ko sa Miracle. Kung gusto nilang manalo, depensa ang matindi ang gagawin nila sa TNT. So, lipat tayo sa ating mga idolo. Sa ating TNT Tropang 5G, mga katropa. So, ang gagawin ng TNT, baguhin nila yung sistema nung first quarter pa lang. Kasi nung game 1, talagang maluwag yung depensa nila eh. Tsaka kulang pa sila sa kulang sa hustle. Yun. So, siguro napagalitan ni Coach Tres yun kasi nagbago yung laro nila pagdating ng third quarter. So, yun nga, yung baguhin nila first quarter. Kung ano yung ginawa nila sa third quarter, yun ang gagawin nila sa first quarter pa lang, mga katropa. So, depensa, opensa, huli lang nila yung opensa kasi. Tsaka hindi ako nasiyahan doon sa opensa nila sa 3-point shot area. Talagang malas sila. Huli na pumutok yung mga tres nila. So, yan. Si Jordan Hiding, hindi masyadong malas talaga yung Jordan Hiding nun. So, buti lang pumutok si Pugoy, at saka si Optana, si Nambatak, at saka si Kubuntin. Yun, malaking bagay si Kubuntin ng fourth quarter eh. So, yun, depensa din. Depensa din. Ang kailangan, lahat naman yan ay kailangan depensa. Ang matindi talaga depensa ang gagawin nila. So, yun nga po, no? Depensa nila si Chris Newsom, si J. Cancino, yan di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, nung nakarang araw, si J. Cancino kailangan depensahan talaga yan kasi shooter yung batang yan eh. Saka si, Chris Bancero, yan. Yun yung nagpahirap sa kailan nung nakaraan araw. So, depensahan si Chris Newsom, si J. Cancino, si Chris Bancero, yan. Bagay lahat, tumitira naman yan eh. So, depensa lang, depensa. Maipit na depensa. So, kapit lang sa So, wala problema sa opensa. I-improve lang nila yung 3-point shot area. At saka yung free throw. Yung napansin ko yung free throw nila. Sobrang daming error. Free throw ng TNT. So, yung nga po, no? Ayaw ko ng wag na silang magpatambak ng 20 points kasi ang hirap maghabol eh. So, yun lang masasabi ko. Wag silang magpatambak. Tapatan nila ng sipag yung Miracle Bolts. So, alam ko na kung ano yung pinakita ng Miracle Bolts nung game 1, kasi hikita pa nila yan kasi natalo sila eh. Pinagsisihan nila yun. Kumbaga, lesson learned sa kanila yan. Yung natambakan nila ng TNT ng 20 points, tapos natalo pa sila. So, lesson learned sa kanila yan, kaya dudublihin pa nila yung sipag niyan, mga katropa. So, yun lang masasabi ko. Maging masipag sila sa depensa at rebounding. Yan. At maging hustle pa. Dublihin pa nila yung pag-hustle ng pag-aagaw ng bola. So, yun lang at maraming salamat sa inyo mga katropa. Yun lang update natin sa ating mga team ngayon na naglalaban sa semis. So, yun. Sa game 2, prediction natin, yun po yung prediction natin sa game 2. So, kanino ka mga katropa o mga kabarangay? Saan ka? Sa San Miguel o sa Ginebra? Sino mananalo sa game 2? I-comment nyo lang sa baba. At sa TNT Tropang 5G at sa Meralco, mga katropa, natin, gustuhin natin na siyempre gusto ko manalo ulit ang TNT Tropang 5G mga katropa. So, yan, abangan natin yan sa game 2. Bakbakan ulit yan. So, physical maglaro ang Meralco eh. Kaya sabayan nila ng pagka-physical. Pero napapansin ko doon, daming error yung tawag ng referee. Lalo na sa TNT, kaya galit na galit si Coach Tres eh. Kasi yung foul kay Kelly William, hindi man tinawagan eh. So, yan na technical si Coach Tres. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. And God bless all. Mag-ingat po tayong lahat. And make sure na nakasubscribe kayo lahat. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po subscribe nyo na po yung ating YouTube channel. So, yun na po. Maraming salamat. And God bless all. Bye-bye.